Alright guys, welcome po sa ating video for today. Ako po si Angelo at nanonood kayo ng news listener. Okay, so welcome po sa lahat ng mga manonood ng ating video for today at ng matinding balita po ang galing po sa ABS-CBN News. Buonan or former Secretary, DPWH Secretary Bonoan claims na si Yusek Bernardo po nag-submit ng mga listahan of infrastructure projects galing kay Senator Bongo at Senator Robin Padilla in 2025. Wow. So ang mga sa mga nagsasabing hindi naman po corrupt si Robin Padilla, wala naman siyang ganito ganyan. Si Bongo alam naman natin na yung kanyang pamilya ay contractors at mukhang may mga projects under their construction company, 'di ba? Doon sa kanilang lugar. So, hindi pa natin nakikita yung flood control na magpapatunay na yung naka-benefit yung pamilya ni Bongo dito sa mga flood control projects sa kanilang lugar. Okay? Remember, naging itong flood control ay nangyari noong 2016 and moving forward, di ba? At si Robin Padilla, hindi mo akalain na, ay, meron pala siyang ganitong infrastructure projects. Okay? So, let's take a look. All right? Kasi nga, parang nauubos nauubos na yung yung DDS senator judges sa Senado sa mga napakaraming issue at napakaraming mga skandalo, 'di ba? At itong dalawa na 'to, alam naman natin na si Bongo malapit ng kunin ng ICC, pero si Robin Padilla, meron pala siyang ganito. So, let's go take a look. Galing po, punta tayo naman sa uh, DZRH kasi nga si Secretary Bunuan, former Secretary, so ayon dito sa ABS-CBN, ay nag-testify siya sa Sandigan Bayan, 3rd Division, dito kay Bong Revilla. Tapos mukhang may sinabit niya, meron siyang sinabi related kay Bongo at kay Robin Padilla. Okay, pero first pupunta muna tayo dito sa isang picture ay kung saan sinabi niya merong sabi niya merong leadership fund na nakipag-usap ata siya kay Mig Zubiri. Okay? At parang ito yung bagong pork barrel ng mga senador. So sige, panoorin natin yung itong balita galing sa DZRH News. Sir, yun lang, kahit yung total lang, magkano yung inallocate na kabuuan ng leadership na? Wala naman ano yan. Earmark lang naman yan eh. Hindi naman... Pero yung allotment per senator is 500 million And 1 billion. and 1 billion kung ikaw po ay chairman ng komite. Ganun ang basic. Basic. Aba, basic lang daw. Imagine niyo, senador ka at merong ganitong kalakaran sa Senado. Tapos hindi pa natin alam kung merong ganito din sa House of Representatives. So, 500 to 1 billion kung chairman ka. So, pwede itong talagang galawin ng isang senador, 'di ba? So, ito yung nakakalungkot sa gobyerno na mula nung pork barrel scandal, flood control, tapos may mga ganitong puwedeng makuha ng pondo, 'di ba? Nanggaling kay Secretary Manuel Bunuan. Okay? So sige, play natin.
Hanggang ngayon po ba, Secretary, meron pang ganun? Pinapatupad pa rin po yun? Hindi ko alam. Wala na ako sa department. Pero kailan po nagsimula po yun, Sec? 24. 24. Magkano po 2024. yung na-earmark just for the leadership fund, sir? Yung total lang po, magkano lahat-lahat? Depende kung anong kailangan nila eh. So maliban po dun sa 500, pwede pa pong dagdagan? Yes, Yung allocables ba at saka leadership ba, parehas lang? Parehas lang ba yun, Sec? Yung allocables at saka leadership? Oh, ano na? Nakapasok na eh. So, yun ang sinabi niya na umaabot ng 500 to 1 billion yung halaga ng leadership fund. At I think si Mig Zubiri daw ay siya yung Senate President noon na kinausap nila para sa 24 billion na itinabing funds ng DPWH sa leadership fund ng mga senadoro. Okay. Pero I believe dininay ito ni Senator Mig Zubiri. Okay? At pero ayon dito, ginawa raw nila ito dahil nakita nila noong 2023 kung paano nabawasan ang DPWH budget pagkatapos ng budget deliberation. Ang kausap raw nila tungkol dito ay si Senator Mig Zubiri na siyang Senate President noon. May discretion daw si Zubiri sa allocation ng budget. Pero ang minimum kada senador ay 500 at kung chair committee, minimum 1 billion. Lahat daw ng senador ay nag-avail ng pondong ito ayon kay Bonoan. So, napakalaking halaga ang nakuha. Okay, now, pakinggan naman natin kung ano yung sagot ni Bongo at ni Senator Robin Padilla. Okay? Salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Sana lang po sa susunod, pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami, pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. President, I just want to manifest in Pa-bad boy yung tsura niya, no? Oh. Anyway, the whole time po dito ay si Bongo. So, sige. relation to Tingnan the natin. testimony of Mr. Bonoan earlier in the Sandigan Bayan. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng malisya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa, simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion, mas bibigyan sana natin ng prioridad ito to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Kasama na dyan ang mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-actionan at na-implementan ng maayos. Parte naman dyan parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-national, yan naman po ang ating trabaho, na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, marami pa rin pumipila sa aming opisina. Hanggang ngayon, na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Ang dami pang kumbaga, ang dami pang eche-breche. Kung saan pinunta ni Bongo, di ba?
may tinutulong, may pupuntahan pa ng mga proyekto hindi pa tapos. Okay, pero sinabi niya na um, sa una, dapat daw tanungin yung nag-aakusa. Okay? Well, tapos hindi naman daw siya nakapagpasa ng listahan sa kung ano man yung gusto nilang hingiin. Okay? Anyway, hindi ko na gustong tapusin tong kay Bongo, pero guys, if you wanna watch it, you can always search Padilla, Bongo, Inalmahan ayon sa GMA News. Now, lastly, itong galing sa post po ni Attorney Jesus Falsis. At ito yung isa sa mga nakita ko online na sa kanyang mga sources, okay? Ayon sa kanyang mga sources, 150 million insertions ni Padilla noong 2023 budget para po sa Philippine Film Heritage Building. Ang kontraktor, walang iba, kundi ang mga Diskaya, in which nasa radar na po ng Ombudsman. At pinapasabi na daw si Direk Joey Reyes na nagbunyag nito kay Tito Boy noong July 6. Aba, grabe no? Oh, so that means hindi pala safe itong si Robin Padilla kasi nga meron siyang ganito, 150 million insertion. Hindi po galing sa akin. Galing po sa sources ni Attorney Jesus Falsis. So ano sa tingin nyo? Totoo ba yung sinabi sa nalistahan at leadership fund? Di ba dapat mawala na yung mga pork barrel na mga pondo para sa mga senador? Dapat wala na silang say, di ba? Wala na silang mga influence sa mga pondo ng bayan. Dapat pupunta na sa mga government agencies para wala nang gagalawin ng mga senador o mga politiko para hindi ma-hostage ang mga proyekto, di ba? At kung whether pro-administration o Duterte, dapat panagutin. Dapat kung merong kasalanan, habulin at ikulong. At dapat mabawi ang pera po ng taong bayan. At sana po pumili tayo ng mga senador na talagang walang mga paglabag o mga ganitong may mga kaso. Kasi nga, kung ang tao pong binoboto natin na malinis yung track record, hindi tayo magkakamali sa mga pipiliin nating mga senador o mga public officials. So sana mangyari yan sa susunod na eleksyon. Okay, so salamat po sa mga nanonood at if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Kung nagustuhan niyo po ang ating video or meron kayong comments, paki-comment po sa comment section. Alright? Salamat po. Ako po si Angelo at ito po ang News Listener. Salamat po and we'll talk to you again soon. Thank you.